Sino ang taong iyon? Sa isang malamig na gabi nga naro, nabitawan ni Senyora Consuelo de Villa ang supot ng mamahaling karneng baka mula sa kanyang kamay habang suot ang kanyang designer coat na nakakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa isang sulok ng karinderya sa Quiapo, isang di kapani-paniwalang tanawin ang kanyang natunghayan. Ang kanyang manugang na tumakas 5 taon na ang nakalipas dala ang 50 milyong piso matapos ang libing ng kanyang asawa ay kaharap niya ngayon kasama ang kanyang kambal na anak na butod balat at pinagahatian ang isang maliit na mangkok ng mami, ang malakas na higop ng magabata sa sabaw at noodles, ang pagsisinungaling ng ina na busok na si mama. Bakit hahayaang magutom ngang isang taong may hawak na napakalaking halaga ang kanyang maapo at ano ang kasinda-sinda na katotohanang malalaman ni Consuelo? Bago magsimula ang kwento, samahan ninyo kami sa pamamagitan ng subscribe at like. Si Consuelo de Villa, ang matriarka, NG isang malaking korporasyon na ngayon ay retirado na. Sa edad na 60, namumuhay siya sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park mula sa napakalaking mana ng kanyang yumaong asawa. Ang perang iniwan ng kanyang asawa ay higit sa 5 bilyong piso at kung isasama pa ang maari-arian at stocks, ito ay isang halagang hindi kayang sukatin ng isip. Ang 3 palapak na mansyon ay may sahig na gawa sa Italianong marmol at sa sala ay nakapuwesto ang isang grand piano na nakakahalaga ng 10 milyong piso. Ngunit sa kabilang karangyaan, si Consuelo ay nag-isa. Ngayon ang bisperas ng ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang panganay na anak, si Mateo. Kinuha ni Consuelo mula sa kanyang walk-in closet ang bagong bailing designer coat at isinuot ito. Napabuntong hininga siya habang tinitignan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay makinis at walang kulubot at ang kanyang buhok na kulay pilak ay inaalagaan araw-araw ng isang personal na stylist. Ang kanyang panlabas na anyo ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng malalim na kalungkutan. Paggain ito para sa anak ko, panahon na para ako mismo ang mahanda, bulong niya sa sarili. Bawat taon, isang sikat na chef mula sa isang 5-star hotel ang nakahanda ng pagkain para sa anibersaryo. Ngunit iba ngayon, 5 taon na mula nang mamatay ang kanyang anak. Naisip niyang marahil ay hinahanap-hanap na nito ang luto ng isang ina. Paglabas niya ng mansyon, naghihintay ang kanyang super, bukas na ang pinto ng kanyang Mercedes-Benz. Senyora, sa mall po ba tayo? Tanong nito. Hindi, dun tayo sa paboritong palengke ni Mateo, sa Quiapo. Nanlaki ang mamata ng super, ang isang senyora ng Forbes Park, pupunta sa Quiapo. Ngunit dahil sa seryosong ekspresyon ni Consuelo, hindi na siya nagtanong pa. Humahangin ng malamig ngayong Enero. Malalaking patak ng ambon ang nagsimulang bumuhos mula sa langit. Pagdating sa bungad ng palengke, inayos ni Consuelo ang kanyang coat at pumasok sa loob. Sinalubong siya ng pinahalong amoy ng isda at bagong. Sa kanyang paanan, may mga maitim na putik at ang sigawan ng matindero ay dumadagundong sa kanyang tainga. Pabili ng 3 kilong sirloin para sa bistek at 1 kilo para sa sabaw, yung walang masyadong taba, para sa espesyal na handaan. Habang namimili ng karne sa isang puwesto, napadako ang tingin ni Consuelo sa isang sulok ng palengke. Sa isang luma at munting karinderya, 3 tao ang siksikang nakaupo. Isang babaeng nakasuot ng itim na jacket na tila inaamak na kasama ang 2 batang lalaki na mukhang 12 anyos. Ang mas nakakagulat ay ang pagkain sa kanilang harapan. Isang mangkok lang ng mami, halatang kulang na kulang para sa kanilang 3. Ang mabata ay humihigop ng noodles na parabang ilang araw nang hindi kumakain. Malakas ang tunog ng kanilang pagsipsip. Upang hindi masayang kahit isang patak ng sabaw, itinaas nila ang mangkok at diretsong ininom ito. Hindi man lang nila pinunasan ang tumalsik na sabaw sa kanilang mukha. Mama, kumain ka rin. Gutom ka na rin. Diba?
sabi ngang mas maliit na bata habang sinusubuan ang ina gamit ang kanyang tinidor. Kitang-kita mula sa kinatatayuan ni Consuelo ang tuyo at bitak-bitak na labingang babae. Halatang naglalaway ito sa gutom ngunit pilit siyang ngumiti at yumiling. Busog na si mama. Marami akong kinain kanina. Kayo na ang kumain. Isang kasinungalingan. Isang malinaw na kasinungalingan. Ang pisngingang babay ay halos buto na lang at ang kanyang nga mata ay lubok na. Ang likot ng kanyang nga palat ay sugatan dahil sa malamig na hangin at may itim na dumi sa ilalim ng kanyang makuko. Ang buhok niya ay malangis at buhol-buhol at may mga puting buhok na sumusulpot dito at doon. Pinakatitigan ni Consuelo ang babay. Pamilyar ang kanyang mukha. Kahit nabutot balat na siya at mukhang pagod, ang malalaking mata at matangos na ilong ay tiyak na nakita na niya dati. Sa sandaling iyon, itinaas ng babae ang kanyang ulo at tiningnan ang nga anak. Hinaplos niya ang nga ito ng may pagmamahal. Biglang kumabok ng malakas ang dibdib ni Consuelo. Isabel, hindi niya namalayang lumabas iyon sa kanyang bibig. Ang babaeng iyon, ang masamang babae na tumakas 5 taon na ang nakalipas, dala ang pera at alahas na nakakahalaga ng 50 milyong piso. Ang manugang niyang minahal niya ng husto, si Isabel. Sa edad na 38, si Isabel ay mukhang ibang tao na. Ang dati niyang ganda at karangalan ay ganap ng naglaho, ngunit mas nakakagulat ang itsura ng kanyang mga apo. Ang kanilang mabraso ay sinlaki lang mga sanga, ang kanilang mga binti ay payat, at ang kanilang mga pisngi ay buto na lang. Halatang malnourished sila. Kahit malamig ang panahon, nakayapak lang sila sa mga sirang tsinelas. Ang kanilang mga paa ay namumula na sa lamig. May sipon na tumutulo mula sa kanilang ilong, ngunit tila wala man lang silang panyo. Kuya, gutom pa ako, sabing na mas maliit na bata, umiyak habang ibinababa ang walang lamang mangkok. Tinapik ng kuya ang kanyang balikat. Tahan na, si mama nga hindi kumain. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Pasensya na, mga anak. Bukas, sisiguraduhin ni mama na mabubusok kayo. Nablangko ang isip ni Consuelo. Paanong ang isang taong may 50 milyong piso ay hahayaang magutom ang kanyang maanak? Sapat na ang perang iyon para mabuhay sila habang buhay. Bakit sila nakasuot ng punit-punit na damit? Bakit butot balat ang kanyang maapo? Hindi maari. Kung may prasya, hindi sila makakaganyan. Habang bumubulong si Consuelo, nahulog ang supot ng karne mula sa kanyang kamay. Ang mamahaling baka ay bumagsak sa sahig. Ang karne na dapat sanay para sa altar ng kanyang anak, hindi man lang niya ito nagawang pulutin at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang maalaala ng nakaraang 5 taon ay bumalik na parang tsunami. Ganun din ang panahon noon. Umuulan, doon nagsimula ang lahat. Ang araw na namatay ang kanyang panganay na si Mateo sa isang pagsabog sa laboratorio. At ang araw na nawala ang kanyang manugang kasama ang 50 milyong piso. Sa loob ng 5 taon, tinawag ni Consuelo si Isabel na magnanakaw. Isang masamang babae na nagsawa sa buhay, may asawa kaya't pagkamatay ng asawa ay kinuha ang pera at tumakas kasama ang isang batang lalaki. Ngunit ang tanawin sa kanyang harapan ngayon ay ganap na sumisira sa paniniwalang iyon. Dahil ang isang magnanakaw na may 50 milyon ay hindi magtitiis sa gutom kasama ang kanyang mga anak para sa isang mangkok ng mami. Dahil ang isang ina na hindi kumakain para lang may bigay sa kanyang mga anak ay hindi maring maging isang magnanakaw. Tumayo silang tatlo. Hinawakan ni Isabel ang kamay ng kanyang nga anak at nagsimulang maglakad palabas ng palengke. Ang kanilang likuran ay mukhang kaawa-awa. Gusto silang sundan ni Consuelo, ngunit hindi niya may galaw ang kanyang mapa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung anong ekspresyon ang ipapakita. Ang ulan ay lalong lumakas at ang tatlo ay dahan-dahang naglaho sa puting tabing ng ulan. Si Consuelo ay nanatiling nakatayo ng matagal.
Hindi man lang pinulot ang nahulog na karne. Isang malamig na patak ng ulan ang tumama sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung ito ba ay natunaw na ulan o luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagsimulang magulo ang kanyang isipan. Ang katotohanang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon ay maaring isang kasinungalingan. Ang takot na marahil ay nagkamali siya nang malaki ay bumalot sa kanya. Pagkauwi mula sa palengke, naupo si Consuelo ng mag-isa sa kanyang library. Tinitigan niya ang nakangiting larawan ni Mateo sa isang frame sa mesa at bumalik ang kanyang isipan sa araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas, Enero 2020. Isang biglang pagsabo ang naganap sa Chemical Research Facility na pinamamahalaan ni Mateo. Nang makatanggap siyang tawag 3:00 ng madaling araw, tumakbo si Consuelo palabas ng bahay ng nakayapa. Pagdating niya sa emergency room ng ospital, si Mateo ay natatakpan na ng puting kumot. Sa edad na 41, napakabata niyang pumanaw. Napaupo si Consuelo at humagulgol. "Mateo, anak ko, nandito na si Mama. Gumising ka." Sa tabi niya, si Isabel ay umiyak din habang yakap ang katawan ng kanyang asawa. Ang 7 taong gulang na kambal ay nanginginig sa tabing kanilang ina. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang burol ay dinaksa ng mga tao. Si Mateo ay isang kinikilalang talento sa industriya ng kemikal. Sa loob ng 3 araw, hindi tumigil ang dating ng nga nakikiramay. Si Isabel ay paulit-ulit na hinimatay sa kayiyak at si Consuelo ay halos wala na sa sarili. Ngunit ang kakaiba ay ang kilos ng kanyang pangalawang anak, si Miguel. Sa harap ng pagkamatay ng kanyang kuya, wala ni isang patak ng luha ang pumata mula sa kanya. Sa halip, abala siyang nakikipag-usap sa mga empleyado ng kumpanya sa isang sulok. "Miguel, anong ginagawa mo?" tanong ni Consuelo. "Kailangan kong kunin ang mga proyektong hawak ni kuya. Kailangang asikasuhin ang kumpanya," malamig niyang sagot. Wala pang 2 araw mula nang mamatay ang kanyang kapatid. Pro negosyo na agad ang iniisip. Hindi comfortable si Consuelo, ngunit inisip na lang niyang iyon ang paraan ni Miguel para harapin ang kalungkutan. Huling araw ng burol. Ang malamig na hangin ng Enero ay tumatagos hanggang sa loob. Ang kambal ay nanginginig at bumabahin sa ginaw. Nakita ni Isabel ang namumulang ilong ng magbata at lumapit sa kanyang biyenan. "Mama, giniginaw po ang magabata. Bago po tayo pumunta sa krematorium, uuwi lang po ako sandali para kumuha ng mas makapal na damit at kumot." Ang mukha ni Isabel ay namamaga sa 3 araw na pagiyak at ang kanyang boses ay paos. Hinawakan ni Consuelo ang kamay ng manugang at tumango. "Sige, bilisan mo. Baka makasakit pa ang mga bata. Sasabihan ko si Mang Berto na ihanda ang sasakyan." "Huwag na po, Mama. Isasama ko na po ang mga bata para makapagpalit na rin sila. Magtataksi na lang po kami." Isinuot ni Isabel ang kanyang kuwat sa ibabaw ng itim na damit at umalis. Ngunit ang manugang na inaasahang babalik agad ay hindi na bumalik kahit lumipas pa ang 1 oras, 2 oras. Hindi rin niya sinasagot ang kanyang telepono. Biglang tumakbo papalapit si Miguel, hawak ang kanyang telepono. "Mama, malaking problema. Ninakawan daw po ang kahadiyero sa bahay." "Ano?" Tawag iyon mula sa kanyang sekretarya. Ang pinto ng safe sa library ay bukas na bukas at lahat ng pera at alahas sa loob ay nawawala. Hindi makapaniwala si Consuelo. Tanging mamiyembro lamang ng pamilya ang nakakaalam ng password. Pag-uwi niya, nang hina ang kanyang matuhod nang makita ang walang lamang safe, 25 milyong piso na cash at alahas na nakakahalaga rin ng 25 milyon. 50 milyon lahat ang nawala. Si Isabel po ang kumuha. Siya lang naman ang umuwi, sabi ni Miguel nang gigigil. Imposible. Bakit gagawin ni Isabel yon? Ayaw maniwala ni Consuelo.
10 taon silang naksama bilang isang pamilya. Ngunit nang dalhin ni Miguel ang sekretaryang si Ana, nagsimulang magbago ang kanyang isip. Ana, ano ang nakita mo? Yumuko si Ana at maingat na nagsalita. Matapos po umalis ni Senyora Isabel sa burol, lumabas din po ako para kumuha ng gamit. Nakita ko po si Senyora Isabel kasama ang isang batang lalaki na naglalagay ng 2 malaking maleta sa kotse. Batang lalaki? Opo, mga nasa 30 anyos po, guwapo. Mabilis pong sumakay sa kotse si Senyora Isabel habang hawak ang braso ng lalaki. Gumuho ang mundo ni Consuelo. Tumakas nga ba si Isabel kasama ang ibang lalaki? Sinindihan pa ni Miguel ang apoy. Siguro po nagsawa na si Ate Isabel sa buhay dito. Tumakas siya dala ang pera kasama ang lalaki niya. Huwag kang magsalitang ganyan, sigaw ni Consuelo, ngunit ang ebidensya ay malinaw. Si Isabel lang ang umuwi, bukas ang safe at nawala siya kasama ang isang batang lalaki. Bukod pa rito, nang tingnan nila ang aparador ni Isabel, karamihan sa kanyang nga damit ay wala na. Nag-report sila sa pulis, ngunit walang nangyari dahil miyembrong pamilya ang kumuha. Isa itong civil case, hindi pagnanakaw. Ang telepono ni Isabel ay patay at sinabi ng kanyang pamilya na hindi nila alam kung nasaan siya. Sa isang sulok ng isip ni Consuelo, isang pagdududa ang nagsimulang tumubo. Ganun ba talagang klaseng babae si Isabel? Sa 5 taon nilang pagsasama, hindi niya kailanman nakita ang ganoong ugali. Sa paglipas ng panahon, ang pagdududa ni Consuelo ay naging katiyakan. Ang hindi pagbabalik ni Isabel ang patunay. Kung malinis ang kanyang konsensya, bakit siya nawala ng walang paalam? Sa huli, tinatak ni Consuelo sa kanyang isip si Isabel bilang isang masamang babae na tumakas, dala ang pera kasama ang isang batang lalaki matapos mamatay ang asawa. Samantala, ganap ng kinuha ni Miguel ang kumpanya ng kanyang kapatid. Inako niya ang lahat ng proyekto ni Mateo at naging miyembro ng board. Siya, na hindi man lang umiyak sa burol ng kapatid, ay naging masigasig sa trabaho, sinasabing ipagpapatuloy niya ang nasimulan ng kanyang kuya. Nakbulungan ang nga empleyado. Nakalipat na siya ngayong wala na ang kuya niya. Hindi kaya matagal na niyang plano yan. Ngunit binaliwala ni Consuelo ang mga usapan. Naniniwala siyang kahit ambisyoso si Miguel, hindi siya masamang tao para saktan ang kanyang kapatid. Dahil laging nasa anino ng pangganay ang bunso, natural lang na ngayon naman siya ang magniningning. Lumipas ang 5 taon, pinalago ni Miguel ang kumpanya, tila bumalik na sa normal ang lahat. Ang pangalan ni Isabel ay naging bawal sa kanilang bahay. Ngunit nang makita niya ulit si Isabel sa palengke kanina, nagbago ang lahat. Dahil ang isang taong may 1 milyon ay hindi mamumuhay ng ganun kahirap. Napabuntong hininga si Consuelo habang nakaupo sa kanyang library. Mayroon ba akong hindi nakita? Ano ba talaga ang nangyari nun? Sa labas, patuloy ang pag-ulan na tila gustong takpan ang lahat ng puti. Tulad ng araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ilang araw na ang lumipas mula nang bumalik si Consuelo mula sa palengke. Hindi siya makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, naalala niya ang imahe ni Isabel Etnam, kanyang nga apo na nagahati sa isang mangkok ng mami sa isang sulok ng karinderya. Ang payat na mabraso ng mga bata, ang bita-bita na kamay ni Isabel, at ang nangingini na boses nito habang nagsisinungaling na buso na siya. Nakaupo si Consuelo sa sofa, nakatingin sa labas. Ang ulan na bumuhos ilang araw na ang nakalipas ay tila nakiwan ng bakas ng lamig sa hardin. Tila may isang dalisay na katotohanan na nakabaon sa isang lugar. Bakit ang isang taong may 50 milyong piso ay hahayaang magutom ang kanyang mga anak? Saan napunta ang pera? Kung talagang may 50 milyon si Isabel, ganon ba ang magiging buhay niya? Paulit-ulit na itinanong ni Consuelo sa sarili. Mayroon siyang nararamdamang mali.
Naisip niyang mayroong katotohanang hindi niya alam na nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kaya't nakpasya siya. Ngayong gabi, alamin niya ang lahat. 8:00 gabi, ipinatawag ni Consuelo ang kanyang sekretaryang si Ana. Si Ana ay 15 taon nang nagtatrabaho para sa kanya at itinuturing niyang kanang kamay. Sa edad na 52, mas bata siya kay Consuelo ngunit mas alam niya ang sitwasyon nega pamilya. Kapag wala ang kasambahay, siya ang pumapalit. Nang pumasok si Ana, naghihintay si Consuelo sa library. Senyora, ipinatawag niyo raw po ako. Nanginginig ang boses ni Ana, hindi tulad ng dati. Halatang mayroon siyang ikinababahala. Inalok siya ni Consuelo ng saa at sinanyasan siyang umupo. Ang amoy ng saa ay pumuno sa silid, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay malamig. Ana, may itatanong ako sa iyo. Nang magsalita si Consuelo, nagsimulang manginig ang kamay ni Ana. Nanginginig ito habang hawak ang tasa kaya't umaalon ang tsaa. Hindi ito nakaligtas sa paningin ni Consuelo. 5 taon na ang nakalipas. Totoo ba ang sinabi mong nakita mo na si Isabel ay umalis kasama ang isang batang lalaki at 2 maleta? Isang direktang tanong. Tinusok ng matalim na tingin ni Consuelo si Ana. Namutla ang mukha ni Ana nang subukan niyang ibaba ang tasa. Tumama ito sa mesa dahil sa panginginig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang nakita ko po nun ay nautal si Ana. Pinagpapawisan siyang malamig at ang kanyang nga mata ay palingalinga. Isang tipikal na kilos ng taong nagsisinungaling. Inilapit ni Consuelo ang kanyang katawan at mas diniinan siya. Ana, tingnan mo ako sa mata. Nakita mo ba talaga si Isabel? Mayroon ba talagang batang lalaki? Nanginginig ang labi ni Ana. Namumuo na ang luha sa kanyang mamata. Yumuko siya at nanahimik ng matagal. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Ang katahimikan ay napakabigat. Senyora, sa wakas ay nagsalita si Ana, basak ang boses sa pagiyak. Patawad po, sinunod ko lang po ang utos. Ano? Nanlaki ang mamata ni Consuelo. Sinunot ang utos? Kaninong utos? Habang pinupunasan ang luha, nagpatuloy si Ana sa nanginginig na boses. Si Sir Miguel po ang nag-utos sa akin. Si Miguel, nanigas ang mukha ni Consuelo. Ang kanyang pangalawang anak, si Miguel, ang nag-utos kay Ana na magsinungaling. Hindi niya ito kayang paniwalaan, ngunit ang mga mata ni Ana ay nagsasabi ng totoo. Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ni Miguel para magsinungaling kang ganyan? Nanginginig na tanong ni Consuelo. Hindi niya alam kung galit o pagtataksil ang kanyang nararamdaman. Umiyak na umamin si Ana. Sinabi po niya na si Senyora Isabel ay isang linta sa pamilya na pralang ang habol niya ngayong wala na si Sir Mateo. Kaya kailangan daw po naming palabasin na ninakawan niya ang safe at tumakas. Kapalit po nito, pinangakuan niya akong 500,000 piso at ang posisyong head secretary. Kailangan ko rin pong mabuhay. Patawad po, Senyora. Patawad po. Lumuhod si Ana at umiyak. Humihingi na tawad. Ngunit wala nang naririnig si Consuelo. Nablangko ang kanyang isip, ang kanyang pangalawang anak, si Miguel, ang nakplano laban sa kanyang hipak. Sa sandaling iyon, nahulog ang tasa mula sa kamay ni Consuelo. Nabagsak ito sa marmol na sahig at nakapira-piraso. Tila iyon ang 5 taong paniniwala niya na nawasak. 15 taon kang kasama ko, itinuring kitang pamilya, pero niloko mo ako. Malamig ang boses ni Consuelo. Ang pagtataksil ay tila pumupunit sa kanyang puso. Ang taong itinuring niyang pamilya sa loob ng 15 taon ay niloko siya para sa pera. Ako mismo ang nagpalaya sa sarili kong manugang dahil sa iyo. Tinabunan ni Consuelo ang kanyang mukha. Isang alon ng konsensya ang bumalot sa kanya. Ikinahihiya niya ang kanyang sarili sa pagtrato kay Isabel bilang magnanakaw sa loob ng 5 taon.
Ang puso niya ay nadudurok sa pag-isip sa kanyang manugang na nagugutom kasama ang kanyang nga apo. Senyora, meron pa po, sabi ni Ana. Tingin ko po ay may pananakot na ginawa si Sir Miguel kay Senyora Isabel. Narinig ko po sila minsan, sinabi niya na ang aksidente ni Sir Mateo ay hindi simpleng aksidente at may alam daw po si Senyora Isabel. Ano? Napatayo si Consuelo. Hindi simpleng aksidente ang pagkamatay ni Mateo, kung ganun, pinatay ni Miguel ang kanyang kapatid? Hindi, impossible. Umiling si Consuelo. Kahit gaano ka-ambisyoso, hindi niya kayang patayin ang kanyang kuya. Ngunit ang mapiraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Si Miguel na hindi umiyak sa burol. Si Miguel na agad kinuha ang kumpanya. Si Miguel na pinalabas na magnanakaw si Isabel. Paano kung lahat ay plinano? Ana, kaya mo bang panagutan ang sinabi mo? Opo, senyora. Mismong ako po ang nakarinig. Tinakot ni Sir Miguel si Senyora Isabel na mapapahamak ang mga bata. Napaupo si Consuelo. Ginamit niya ang mag-aapo bilang panakot, kaya pala tumakas si Isabel kasama ang mabata. Hindi para magnakaw, kundi para protektahan sila. Anong nagawa ko? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Consuelo. Ang 5 taong pagdurusa ng kanyang manugang at mga apo ay tila sumasakal sa kanya. Patuloy na umiyak si Ana sa sahig. Tanging ang kanilang nga higbi ang pumuno sa silid. Ang mga basak na piraso ng tasa ay nakakalat sa sahig, tila isang simbolo ng kanilang wasak na pamilya. Kumuha si Consuelong panyo at pinunasan ang kanyang luha. Alam na niya ang dapat gawin. Kailangan niyang hanapin si Isabel, alamin ang katotohanan at itama ang lahat. At kung totoong pinatay ni Miguel ang kanyang kapatid, kailangan din iyong malaman. Umalis ka na, huwag ka nang magpapakita sa akin. At i-text mo sa akin ang address ni Isabel. Senyora, patawad po talaga. Patawarin niyo po ako, ite-text ko po agad ang address. Umalis ka na, sa mariing utos ni Consuelo, paika ikang umalis si Ana. Narinig niya ang paksara ng pinto. Naiwan si Consuelo sa library, napabuntong hininga. Sa labas, nagsimula na namang umulan. Tila sinusubukang takpan muli ang lahat, ngunit ngayon hindi na may tatago ang katotohanan. Kinuyom ni Consuelo ang kanyang kamao. Kinaumagahan, hahanapin niya si Isabel. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Consuelo. Namamaga ang kanyang nga mata at masakit ang kanyang ulo. Tila tumanda siyang 10 taon sa isang gabi lang. Alas 7 ng umaga. Isinuot niya ang isang simpleng itim na coat at umalis. Naghihintay ang kanyang super, ngunit iwinagayway niya ang kanyang kamay. Wala na siyang mapagkatiwalaan. May pupuntahan ako mag-isa, huwag mo akong susundan. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa address ni Isabel. Ang tanawin sa labas ay unti-unting nagiging simple at payak. Mula sa magagarang kalye ng Forbes Park, pumasok sila sa masisikip at madidilim na eskinita. Bumigat ang kanyang dibdib. Pagbaba niya, sinundan niya ang address. Ang sahig ay maputik dahil sa ulan. Nadumihan ang kanyang mamahaling sapatos, ngunit wala siyang pakialam. Nakarating siya sa isang lumang apartment. May hagdanan pababa sa isang basement unit. Sa tabi nito, tambak ang basura at ang pader ay may mga itim na mansa ng amag. Huminga siya ng malalim at bumaba. Pagbaba niya, isang bakal na pinto ang sumalubong sa kanya. Mula sa loob, narinig niya ang boses ng nga bata. Mama, gutom na po kami. Sandali lang, anak. Magluluto si mama ng instant noodles. Tila pinipiga ang puso ni Consuelo. Instant noodles ang almusal ng kanyang maapo. Nanginginig niyang pinindot ang doorbell. May maiyabag at bahagyang bumukas ang pinto. Ang mukha ni Isabel na tila nakakita ng multo. Agad niyang sinubukang isara ang pinto, ngunit mabilis na naksalita si Consuelo. Sandali, Isabel. Alam ko na ang lahat. Alam kong hindi ka nagnakaw.
Natigilan si Isabel. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mama, paano niyo po nalaman? Puwede ba akong pumasok? Nagalinlangan si Isabel, ngunit tumango rin. Pumasok si Consuelo sa masikip na espasyo. Ang lubay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Ang pintura sa dingding ay tuklap-tuklap at ang kisame ay may mga mansa ng tubig. Malamig sa loop na parabang isang freezer. Sa maliit na espasyo na naksisilbing sala, nakaupo ang kambal. Magkayakap sila sa ilalim ng isang manipis na kumot. Naawa siya sa kanila. Nanlaki ang mamata ng mga bata nang makita siya. Si Lola, sigaw ng isa, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Isabel. Shh! Hindi siya ang lola niyo. Namuo ang luha sa mga mata ni Consuelo. Naalala pa siyang kanyang maapo. Isabel, mag-usap tayo. Naupo sila sa pagitan ng kusina at sala. Naunang nagsalita si Consuelo. Uminamin na si Ana. Tinakot karaf ni Miguel. Nagsimulang manginig ang balikat ni Isabel. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos. Mama, patawad po. Pero wala po akong nagawa. Dahan-dahan, sabihin mo sa akin ang lahat. Umiyak na ikinuwento ni Isabel ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Noong araw po na libing ni Mateo, umuwi po talaga ako para kumuhang damit. Pero sinundan po ako ni Miguel. Nanginginig ang kamay ni Consuelo. Inaasahan na niya ito, ngunit masakit pa ring marinig. Bakit hindi mo sinabi? Tinakot po niya ako. Nakita niya akong nahahanap ng ebidensya sa mga gamit ni Mateo. Sinabi niya na kung magsusumbong ako sa pulis, sasaktan niya ang mga bata at papalabasin niya na ako ang nagnakaw sa SAF. Nagpatuloy si Isabel. Natakot po ako. Ang taong pumatay sa asawa ko ay kayang saktan ang nga anak ko, kaya tumakas po ako. Iyon lang ang paraan para maprotektahan ko sila. Hinawakan ni Consuelo ang kamay ngang manugang, magaspang at bitak-bitak. Ang 50 milyon, wala po akong kinuha kahit isang kusing. Sigurado pong hava-hava lang iyon ni Michel para palabasin akong masama. Huminka ng malalim si Consuelo. Lahat na piraso ay naktukma. Pinatay ng kanyang pangalawang anak ang kanyang kapatid, pinalayas ang hipag at kinuha ang pera. Isabel, patawarin mo ako. Dapat pinaniwalaan kita. Hindi niyo po kasalanan, Mama. Matagal silang umiyak. Ang 5 taon ng sakit at pangungulila ay ibinuhos nila sa kanilang mga luha. Maya-maya, determinadong nagsalita si Consuelo. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Pananagutin natin si Miguel at ibabalik natin ang dangal mo at ng nga bata. Umiling si Isabel. Mama, wala po tayong ebidensya. 5 taon na po ang nakalipas. May paraan. Paaaminin natin si Miguel. Tiningnan ni Consuelo si Isabel. Hindi ka nagisa. Kasama mo na ako. At ititigil na natin ang paghihirap ng mga apo ko. Muling umiyak si Isabel. Ngayon, luha ito ng ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa. Habang nag-usap, patuloy na tumitingin ang mabata kay Isabel, halatang gutom. Kinuha ni Consuelo ang kanyang pitaka at naglabas ng pra. Gamitin mo muna ito para bumili ng pagkain ng mga bata at padadalyan kita ng pera. Dito muna kayo pansamantala para hindi mahalata ni Miguel. Hinaplos ni Consuelo ang buhok ng kanyang nga apo. Nahihiyaman, ngumiti sila sa init ng kanyang palad. Lola, ikaw po ba talaga si Lola? Mahinang tanong isa. Pinigilan ni Consuelo ang kanyang luha at tumango. Oo, ako ang lola niyo. At poprotektahan ko na kayo. Umalis si Consuelo sa basement. Habang paayat, kinuyom niya ang kanyang kamao. Oras na para harapin si Miguel. Kahit anak niya, ito hindi niya mapapatawad. Ang pagpatay sa kapatid at pagsira sa pamilya ay isang kasalanang dapat pagbayaran. Sa taxi pabalik, nagplano si Consuelo. Tatawagan niya si Miguel sa bahay at paaminin.
Maghahanda siyang recorder at si Isabel ay maghihintay sa labas. Kailangan niyang maging handa sa anumang panganib. Pakbalik mula sa basement, dumiretso si Consuelo sa kanyang library. Nanginginig ang buong katawan niya, halo-halong emosyon ng galit at lungkot. Umupo siya at huminga ng malalim. Ang mga sinabi ni Isabel ay paulit-ulit sa kanyang gisip. Tinakot siya ni Miguel at ang aksidente ni Mateo ay hindi simpleng aksidente. Binuksan niya ang isang drawer at inilabas ang mga dokumento mula 5 taon na ang nakalipas. Death certificate ni Mateo, police report, accident report mula sa laboratorio. Mga dokumentong hindi niya kayang tingnan noon. Ngayon, kailangan niyang harapin ang maito para sa katotohanan. Binuklat niya ang accident report. Enero 19, 2020, 2:17 AM. Namatay dahil sa pagsabog ng kemikal. Sanhi, pagkakamali sa paghahalo ng kemikal habang nag-eksperimento. Umiling si Consuelo. Hindi makakamali ng ganon si Mateo. Sanay na sanay siya sa laboratorio at palaging inuna ang kaligtasan. Bigla may naalala siya, ang mabilis na pagkilos ni Miguel pagkatapos ng aksidente. Hindi pa tapos ang burol pero tinipon na niya ang board member at in-announce na siya ang magpapatuloy ng proyekto ng kapatid. Noon, hindi niya ito pinansin dahil sa pagkabigla. Pero ngayon, tila handang-handa si Miguel na saluhin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dr. K. David Santos, isang kasamahan ni Mateo sa laboratorio. Hello, Dr. Santos. Ako po ang nanay ni Mateo de Villa. Isang gulat na boses ang sumagot. Senyora, matagal na po tayong hindi nakikita. Ano po ang may paglilingkod ko? Gusto ko lang po sanang magtanong ulit tungkol sa nangyari nun. Puwede po ba tayong makita? Makalipas ang 1 oras, nakita sila sa isang tahimik na coffee shop. Si Dr. Santos ay mukhang pagod. Senyora, bakit po bigla ninyong naitanong ang tungkol doon? Doktor, maging tapat po kayo sa akin. Naniniwala po ba kayong simpleng aksidente lang iyon? Nanigas ang ekspresyon ni Dr. Santos. Nanahimik siya ng matagal bago magsalita ng mahina. Sa totoo lang po, nagduda rin ako. Si Mateo po ay napakaingat na tao, lalo na sa laboratorio. Ano po ang kakaiba? Gabi po bago ang aksidente, pumunta si Sir Miguel sa laboratorio. Gusto raw po niyang tingnan ang progreso ng eksperimento ni Kuya niya. Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. Ngayon niya lang ito narinig. Pumunta si Miguel sa laboratorio. Opo, nga 1 oras din po siyang nandun. Kinabukasan, pagdating ko, may napansin akong kakaiba. Ano po iyon? Hininaan ni Dr. Santos ang kanyang boses. Yung isang kemikal na dapat ay walang amoy, mayroon pong maasim na amoy para pong may ibang kemikal na inihalo. Kumabog ang dibdib ni Consuelo. Anong ginawa niyo? Sasabihin ko po sana kay Mateo. Pero nagsimula na po siya sa eksperimento at pagkatapos nun, hindi na natapos ni Dr. Santos ang kanyang sasabihin na mula ang kanyang nga mata. Nangyari na po ang pagsabog. Mabilis po ang lahat. Kinuyom ni Consuelo ang kanyang kamao, bumaon ang kanyang makuko sa kanyang palat. Bakit hindi niyo sinabi sa pulis? Sinabi ko po, pero sinabi nilang walang ebidensya at isinara agad ang kaso. Nasunod po kasi ang lahat at mabilis pong inayos ni Sir Miguel ang lahat. Ipinasara ang laboratorio, binayaran ang mga apektado at kinuha ang lahat ng CCTV. Napabuntong hininga si Dr. Santos. Sinabi niyang para daw sa investigasyon, pero wala na kaming narinig pagkatapos. Ngayon, sigurado na si Consuelo. Pinalitan ni Miguel ang kemikal ng kanyang kapatid na naging sanhi ng pagsabog, isang plinano at sinadyang pagpatay. Ngunit paano niya ito mapapatunayan ngayon? Ang tanging paraan ay ang pag-amin mismo ni Miguel. Pag-uwi niya, nag-text siya kay Isabel. Isabel, kailangan nating ilabas ang katotohanan. Papupuntahin ko si Miguel dito para paaminin. Maghanda ka.
mabilis ang sagot. Mama, tutulong po ako. Para kay Mateo at sa mga bata, nakplano si Consuelo sa library. Paano niya papupuntahin si Miguel ang mana? Iyon ang pinakamagandang dahilan. Magpapanggap siyang may sakit at pag-uusapan ang mana. Interesado si Miguel sa pera. Kinuha niya ang isang maliit na recorder. Siniguradong gumagana ito. Kinaumagahan, tinawagan niya si Miguel. Miguel, anak, si Mama To. Mama, bakit po? Kalmado gaya ng dati ang boses ni Miguel. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong manakaraang araw. Gusto ko sanang ayusin na ang tungkol sa mana. Kailangan kong opinion mo. Naramdaman ni Consuelo ang interes ni Miguel. Ganun po ba? Kailan po tayo magkikita? Bukas ang gabi, pumunta ka rito. Marami tayong ayusin. Sige po, pupunta po ako bukas alas 7. Pagbaba ng telepono, huminga ng malalim si Consuelo. Ito na ang simula. Nag-text siya kay Isabel. Bukas, 7 p.m. Sinabi niyang maghintay lang sa labas at huwag na huwag papasok. Para sa kalitosan, alas 6:30 gabi, maingat na itinago ni Consuelo ang recorder sa ilalim ng mesa sa sala, dinikitan ng itim na tape. Pinindot niya ang record button, dumating ang text mula kay Isabel. Naghihintay na siya sa labas. Sakto alas 7, tumunog ang doorbell. Si Miguel. Huminga ng malalim si Consuelo at binuksan ang pinto. Si Miguel ay nakasuot ng eleganteng suit. May dalang briefcase. Ang kanyang nga mata ay puno ng kasakiman. Mama, narito na po ako. Malambing ang kanyang boses. Halika, makapamuna tayo. Inakay niya si Miguel sa sala. Umupo si Miguel at inilibot ang tingin. Tila sinusukat na ang mga mamahaling gamit na magiging kanya. Bago tayo mag-usap tungkol sa mana, may gusto akong sabihin, simula ni Consuelo. Tungkol sa Kuya Mateo mo. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Miguel. Ngunit mabilis na bumalik sa dati. Bakit po si Kuya? Patay na po siya. Walang emosyon. Tiningnan siya ni Consuelo sa mata. Gusto mo bang makuha ang mana ni Mateo? Kaya mo bang pumatay para doon? Natigilan si Miguel, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang kalmadong anyo. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Alam ko na ang ginawa mo kay Isabel. Hindi nanginginig ang boses ni Consuelo, malamig at matatag. Nanahimik si Miguel sandali at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Mas mahalaga po ako kaysa sa asawa niya. Ang yaman na ito ay para sa akin. Hindi na niya itinago. Alam ko ang lahat. Pinalitan mo ang kemikal ng kapatid mo. Namutla ang mukha ni Miguel ngunit itinanggi pa rin. Ano pong pinagsasabi niyo? May ebidensya po ba kayo? Isang mabiga na katahimikan ang namayani. Si Kuya, lagi siyang nauna sa akin. Nagsimula si Miguel, nagbago ang boss. Andi na umart. Laging si Kuya ang paborito ninyo, Mama. Lagi akong nasa anino niya. Gusto ko lang din pong sumikat. Anak niyo rin naman ako. Puno ngang hinanakit ang kanyang nga mata. Kaya mo pinatay ang kapatid mo. Ang kaysa-isa mong kapatid. Nangging jinig na tanong ni Consuelo. Nasa kanya na ang lahat, pagmamahal, respeto, yaman. Laging ako ang pangalawa. Kahit si Papa, si Kuya lang ang kinilala. Ako, habang buhay na lang ganito. Galit na sabi ni Miguel. Noong araw na iyon, nakita ko ang pagkakataon. Walang ibang tao. Iyon na ang huling pagkakataon ko. Kung mawawala si Kuya, magiging akin ang lahat. Inaamin na niya ang kanyang krimen. Kaya pinalitan ko ang kemikal. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bakit mo dinamay si Isabel? Naghahanap siya ng ebidensya. Palagi siyang sagabal. Lalo na't may dala-dala siyang dalawang pamangkin na hahati sa mana ko. Kaya kinailangan ko siyang paalisin. Walang emosyon niyang sabi. Hindi ka tao, sabi ni Consuelo, nanginginig sa galit at lungkot. Anong halagang dugo
Kung siya ang nakpapahirap sa akin, sa mundong ito, pera ang nakpapatakbo ang lahat. Hindi niya kinikilala ang kanyang pagkakamali. Para kay Consuelo, isang halimaw ang kanyang kaharap. Sana sumuko ka na lang, sabi ni Consuelo, umasa pa rin. Wala po akong ginawang masama at walang ebidensya, tumayo si Miguel. Sa susunod na lang po natin pag-usapan ang mana. Magiging akin din naman ang lahat. Pagtalikot niya, napansin niya ang isang kumikislap na pulang ilaw sa ilalim ng mesa. Ang recorder. Biglang nag-iba ang kanyang mukha. Kaya pala, may iba kayong plano, Mama. Malamig ang kanyang boses. Inilabas ni Consuelo ang recorder. Gagamitin ko ito para ilabas ang katotohanan. May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa, isang maliit na botlya na may likido. Alam ko namang hindi niyo basta-basta ibibigay sa akin ang mana, kaya nakdala ako ng sarili kong alas. Inihagis niya ang botelya sa sahig. Isang matapang na amoy ang kumalat. Mukhang miss na miss nyo na si Kuya Mateo. Hayaan niyong tulungan ko kayo. Mararanasan nyo rin ang naramdaman niya. Ipinaliwanag niya ito na parang isang siyentipiko. Mas mapapaga pala ang pagkuha ko sa mana. Umatras si Consuelo, ngunit uli na. Nagsimulang umusok ang likido. Hinarangan ni Miguel ang daan palabas. Pakikumusta na lang po ako kay Kuya. Sabihin niyo, salamat sa kanya, maginhawa na ang buhay ko. Walang emosyon niyang sabi habang naglalakad palabas. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Bibigyan ko kayo ng pinakamagarang libing. Isinara niya ang pinto at inilok. Naiwan si Consuelo sa lupngang bahay na puno na kalalasong usok. Maya-maya, isang malakas na pagsabog ang yumanik sa bahay at nagliyap ang apoy. Natumba si Consuelo, tumama ang kanyang ulo sa mesa at nawalan ng malay. Sa labas, narinig ni Isabel ang pagsabog at nakita ang apoy. Mama, agad siyang tumawag sa 911. Sinubukan niyang pumasok, ngunit nakalok ang pinto. Sinuntok niya ito. Mama, Mama, walang sagot. 5 minuto, dumating ang nga bumbero. Nasa lupo ang biyenan ko. Sigaw niya. Sinubukan ng mga bumbero na sirain ang pinto, ngunit napakainit. Mapanganib po, ma'am. Kailangan po muna nating apulahin ang apoy. Ngunit hindi makapaghintay si Isabel. Alam ko po ang pasikot-sikot sa bahay. Ako na po ang papasok, sigaw niya. Pinigilan siya, ngunit nakpumilit siya. Nanay ko po siya. Hindi ko siya maring pabayaan. Isang batang bumbero ang lumapit. Sasama po ako. Isuot niyo po ito. Inabutan siyang fire suit. Mabilis niya itong isinuot. Pumasok sila sa loob. Isang impyerno ang sumalubong sa kanila. Mama, nasaan po kayo? Sigaw ni Isabel. Nakita niya ang isang anyo sa gitna ng usok sa sala, si Consuelo. Walang malay. Binuhat nila siya. Ngunit ang daan pabalik ay hinarangan ng apoy. Sa bintana tayo, sigaw ng bumbero. Sinira niya ang bintana. Mula sa labas, inilagay ngang ibang bumbero ang isang hagdan, maingat nilang inilipat si Consuelo. Nang si Isabel na ang lalabas, nagsimulang gumuho ang kisame, tinulak siyang bumbero, halos tamaan silang nagbabagang kahoy, ligtas silang nakalabas. Ngunit sa kalagitnaan ng hagdan nang hina si Isabel, napakaraming usok ang kanyang nalanghap. Bago siya mawalan ng malay, ang huli niyang nakita ay ang kanyang biyenan na isinasakay sa ambulansya. Sa ospital, 3 araw nang walang malay si Isabel. Maluba po ang pinsala sa baga niya, sabi ngang doktor, gumuho ang mundo ni Consuelo. Kasalanan niya ito. Inasikaso niya ang kanyang mag-aapo habang binabantayan ang manugang. Gumawa siyang baon para sa field trip namga ito isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Sa 5 araw, nakamalay si Isabel. Mama, okay lang po ba kayo? Iyon ang una niyang sinabi. Muling umiyak si Consuelo. Sa wakas, nagsimula ang kanilang pagilom. Gamit ang recorder, isinampa ni Consuelo ang kaso.
Agad na'y naresto si Miguel sa paglilitis, sunod-sunod ang testimonya. Ang pagamin ni Ana, ang salaysay ni Isabel, at ang matatag na pahayag ni Consuelo laban sa sarili niyang anak. Anak ko po siya, pero pinatay niya ang kanyang kapatid. Dapat siyang managot. Si Miguel ay napatunayang nakasala sa lahat ng paratang. Hinatulan siyang habambuhay na pagkabilanggo. Sa huling pagkakataon, naktama ang kanilang mga mata. Sa huli, si Kuya pa rin ang iniisip niyo, sabi ni Miguel. Hindi. Mahal din kita, ngunit ang inggit mo ang bumulag sa iyo. Sa pahahangat mo sa pera, nawala sa iyo ang lahat. Lumipas ang taglamig at dumating ang tagsibol. Bumalik sina Isabel at ang mga bata sa mansyon. Ang silit na dating kanila ni Mateo ay muling binuksan. Sa isang school presentation, ipinagmalaki na nga po niyang si Leo ang kanyang lola. Ang lola ko po ang pinakamatatag na tao sa mundo at ngayon, siya na rin po ang pinakamabait. Hindi napigilan ni Consuelo ang kanyang ngaluha. Pauwi hinawakan siya ni Luis. Lola, mahal po kita. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, narinig ni Consuelo ang mga salitang iyon. Isang pagmamahal na hindi niya naramdaman mula sa kanyang asawa o mga anak. Niyakap niya ang kanyang nga apo, mahal ko rin kayo, mahal na mahal. Niyakap din niya si Isabel. Sa wakas, sila ay isang tunay na pamilya. Pinagbuklot hinding dugo, kunding puso at pagmamahal na sumubok sa apoy at panahon. Salamat sa pakikinig sa aming kwento. Magiwan ng komento kung saan mo ito pinakikinggan. Nawa'y magkaroon kayo ng isang masaya at malusok na araw. Ito ang sinak ng pag-asa.